Hello everyone, welcome back. Salamat sa muli nating pagsasama sa ating quiet time at heart-to-heart conversation. May gusto akong itanong sa iyo. Naranasan mo na bang may ipinakita ang Diyos na magandang plano para sa buhay mo? Pero imbes na ma-excite ka, natakot ka. Alam mong maganda ang pangako ng Diyos pero dahil sa laki ng problema, parang gusto mo nang umatras. Kung oo ang sagot mo, hindi ka nag-iisa. At iyan mismo ang makikita natin sa Numbers chapter 13. Inutusan ng Diyos si Moises na magsugo ng 12 espiya upang tiktikan ang lupain ng Kanaan. Pagbalik nila, pare-pareho ang report nila. Totoo ngang maganda ang lupain, masagana, umaapaw sa bunga. Pero mayroon ding malalakas na tao at malalaking lungsod. Doon nagkaiba ang naging puso nila. 10 ang nakatingin sa mga higante. 2 lang, sina Caleb at Joshua, ang nakatingin sa Diyos. Napansin mo ba yon? Hindi sila nagkaiba ng nakita. Nagkaiba sila ng pinaniniwalaan. At minsan ganon din tayo. Pareho tayong may problema. Pareho tayong may pagsubok. Pero ang magiging direksyon ng buhay natin ay nakadepende hindi sa laki ng problema, kundi sa laki ng Diyos sa ating pananaw. There are 3 biblical truths. First, ang pangako ng Diyos ay hindi nawawala dahil may mga higante sa daan. Hindi sinabi ng Diyos na magiging madali ang pagpasok sa promised land. Pero nangako siyang ibibigay niya ito. Minsan, iniisip natin na kapag may hadlang, baka hindi kalooban ng Diyos. Pero may mga pagkakataong ang hadlang ay hindi senyales para umatras. Ito ay pagkakataon para mas matutunan nating magtiwala. Second, ang takot ay nagpapaliit sa ating pananampalataya. Sinabi ng 10 espiya, para kaming tipaklong sa harap nila. Hindi yon sinabi ng mga higante. Sila mismo ang nagsabi tungkol sa kanilang sarili. Ganyan ang ginagawa ng takot. Pinaparamdam nitong maliit ka. Wala kang kakayahan, wala kang pag-asa. Pero hindi ganoon ang tingin ng Diyos sa kanyang mga anak. Third, ang pananampalataya ay nakatingin sa katapatan ng Diyos, hindi sa laki ng problema. Sabi ni Caleb, tayo na at sakupin natin ang lupain, sapagkat tiyak na kaya natin ito. Hindi dahil malakas sila, kundi dahil alam nilang kasama nila ang Diyos. Ang tunay na pananampalataya ay hindi pagtanggi sa realidad. Ito ay pagpiling, paniwalaan na mas dakila ang Diyos kaysa sa realidad na kinakaharap natin. Kapatid, ano ang giant na nasa harapan mo ngayon? Financial burden? Sakit? Pamilya? Ministry? Takot magsimula ulit? Minsan hindi tayo natatalo ng higante. Natatalo tayo ng sarili nating takot. Pero kung gusto kang paalalahanan ng Diyos ngayon, huwag mong sukatin ang kapangyarihan ng Diyos gamit ang laki ng problema mo. Sukatin mo ang problema mo gamit ang kadakilaan ng Diyos. Kung matagal ka nang pinangungunahan ng takot, lumapit ka kay Jesus. Siya ang nagbibigay ng lakas sa mahihina. Siya ang nagbibigay ng pag-asa sa nawawala ng pag-asa. At siya rin ang Diyos na tumutupad sa kanyang mga pamangako. Hindi kanya hinihilingang maging walang takot. Inaanyayahan kanyang magtiwala sa kanya. Biblical reminder, no.
Kilalanin ng Diyos na mas dakila kaysa sa anumang higante. Accept, tanggapin na ang tagumpay ay hindi nakasalalay sa sarili mong lakas, kundi sa katapatan ng Diyos. Trust, magpatuloy sa pagsunod kahit may takot, dahil ang Diyos na nangako ay hindi kailanman nabibigo. Let us pray. Panginoon, maraming salamat dahil ikaw ang mas dakila kaysa sa anumang kinakaharap namin. Kapag natatakot kami, tulungan mo kaming tumingin sa iyong katapatan at hindi lamang sa aming sitwasyon. Bigyan mo kami ng puso ni Caleb at Joshua, pusong naniniwala sa iyong pangako, ang handang sumunod. Palakasin mo ang aming pananampalataya araw-araw. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Maraming salamat sa pagsama sa ating quiet time ngayong araw. Kung may isang bagay kang dadalhin mula sa Numbers chapter 13, sana ito yon. Ang mga higante ay maaaring mas malaki kaysa sa iyo, pero hindi sila kailanman mas malaki kaysa sa Diyos. Hanggang sa muli, patuloy nating kilalanin ng Diyos, tanggapin ang kanyang katotohanan, at magtiwala sa kanyang mga pangako. God bless, at magkita-kita tayo sa susunod nating episode. What are your thoughts? Write in the comments, and let's talk about it.